Aba, si Senador Amy Marcos may hinahanap na naman. Sabi ni Amy, nasaan ang mga flood control project? Sino ba ang sinisisi nito? Sino ba ang pinaparenggan nito? Pakinggan nyo ang sinasabi po ni Senador Amy Marcos. Asan na yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon? Yun. Baka naman kung ano-ano ang rine-report ninyo sa ading ko. Baka iba-iba naman ang rine-report ninyo sa presidente. Wag naman. Iyan ang panawagan ni Senator Yan. Amy Marcos Yan. matapos ang mapaminsan Di ba? Sino ba ang kanyang pinaparenggan? Mga gabinete ni Pangulong Marcos ng kanyang kapatid? O yung mga dating opisyal? Kaya si Amy talaga, na magulo na ang dating eh. Alam ba ninyo kung bakit kaya ako sinabing magulo? Aba, yung palang mga Duterte supporters, wala nang tiwala kay Amy. Para yung dating nila nung araw, ay espiya yan si Amy. Hindi na dating pagkatiwalaan. Kahit anong mangyari dyan, Marcos pa rin yan, Marcos pa rin yan. Yung ganun. Okay? Kasi, ngayon po, ay sumasama siya, hindi ko alam kung si voluntary o kinukuha, sa line-up ng mga kandidato ni Pangulong Marcos ng kanyang kapatid. Kaya nagulat yung mga DDS at mga taga-suporta ng mga Duterte na dikit ng dikit sa kanila si Amy. Pagkatapos ngayon mag-i-eleksyon, hindi naman pala sa kanila sasama. At napag-iwanan yung mga senador na mga Duterte. Ngayon, kung iniwan ni Amy Marcos ang mga Duterte at lumalapit ngayon sa administrasyon, ang tanong, kayo bang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, susuporta ba kayo dyan? Pabor ba kayo dyan? O baka kayo ay malinlang lang? Parang ang tingin ko ay namamangka sa 2 o 3 ilog yata si Amy. Ilog na galing sa baha, ilog ng Pasig River, or kalawakan ng Manila Bay ang dinadaanan ni Amy. Kasi sa halos 2 taon, marami siyang batikos sa mga proyekto, policy at iba pang ginagawa ng gobyerno under President Marcos. At kahit daw anong mangyari, Duterte siya. Kahit mag-isa siya, Duterte siya. Aba ngayon mag-i-eleksyon, dahan-dahang kumikiling sa mga Marcos ulit. At ngayon ito na naman, may tanong siya, nasan ang flood control project? Di tanong mo doon sa mga kinaukulan. Yung dating administrasyon. Dahil si Pangulong Marcos, 2 taon pa lang Kasi simula pa lang ang flood control project kung meron man. At sinabi naman, ginagawa pa lang. Na-discover nga, daming kapalpakan O, di ba? So, mag-ingat kayo. Ingat tayo. Ingat ang mga butante. Maraming gimmick ngayong mag-i-eleksyon sa Mayo. Marami ngayong kaduda-dudang galawan at pag hindi kayo nagduda, magsisisi na naman kayo. Sa tingin ba ninyo, direktahan na tayo. Si Amy ba ay pagkakatiwalaan pa ng Marcos loyalist? Hindi ko nilalahat na galit sa kanya. Nung mga nagagalit sa kanya dahil sa kanyang mga batikos kay Pangulong Marcos at hindi niya pinagtatanggol ang Malacanang sa loob ng mahaba-habang buwan at taon na. At ngayon ay tila nagbabago ang mga statement dahil mag-i-eleksyon. Ayan, ingat kayo. Ulit ko, yung mga ibang grupo, hindi ko nilalahat, na mga supporters ng mga Duterte at yung mga Duterte mismo, tila nagdududa na kay Amy. Dahil nga nandito na ulit, kumakampi na naman sa Malacanang. Ang tanong, kung sakali bang pagtiwala kayo at maging senador ulit, gawin yung senador yan. Yan ba'y anong gagawin sa susunod? Baka magdabaw na naman. Makalimutan naman ang palasyo. Di ba? Ngayon dahil may advantage ang mga kandidato ni Pangulong Marcos at ng gobyerno, dahil maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos, nag-aagawan sila na sumama dyan. Ganon? Aba, ingat-ingat lang po. Ayun, okay? So talagang pag mag-i-eleksyon, ang kalamidad ginagamit na propaganda. Pagka tag-araw, El Nino ginagamit pa rin. Pagka tag-ulat may baha, gamit pa rin. Ayan, ang galaw nila. Kaya nga sabi nga ng mga international media at ng mga negosyante at mga dayuhan, Pilipino ang problema ng Pilipinas. Pilipino ang problema ng kapwa Pilipino. Kasi yung magagandang programa at ginagawa
ng ating Pangulo, ayaw suportahan, sinisiraan pa, pinipersonal pa. Sa ibang bansa po kasi walang ganyan. Tanong nyo sa mga OFW. Sa lahat ng Pilipinong manggagawa sa abroad o nagbabakasyon, doon sa mga bansang pinupuntahan nila, walang ganyang kaduming politika. Dito lang mo sa atin, overuse ang posisyon. Overuse ng mga politikong naninira para lang mapag-usapan sila ang gobyerno. Pero di ba dapat ang gobyerno ay pinagmamalasakitan? Di ba dapat ang gobyerno ay sinusuportahan? Di ba dapat ay minamahal? Di ba? Bakit ako at yung ibang mga vlogger at iba pang nasa social media kayang mag-volunteer na tumulong sa Pangulo? Kayang mag-volunteer at magsakripisyo at nanindigan para sa ginagawa ng gobyerno? Bakit yung iba hindi? Kung Pilipino kayo, hindi naman kailangan sabihan pa kayo. Kaming mga grupo, kung sino man sa amin, although ako hindi sumasama sa anumang grupo, yung mga nakikita kong mga sumutulong sa ating pamahalaan, wala naman nag-recruit sa kanila. Lahat voluntary lang at sakripisyo. Hindi katulad dun sa kabila na mga galit sa gobyerno, ayaw kilala ng gobyerno, galit sa ating Pangulo. Kunwari, organize sila. May producer, may financer pa siguro. May director pa nga eh. Kaya halos pare-pares ang content nila. At pag kami binanatan, pinagtutulong-tulungan nila. Walang namang naniniwala sila kanila, kundi sila lang. Ganon ang sitwasyon. Okay? So huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang mga Pilipino, kayo dito at sa abroad, sa darating na eleksyon, iboto nyo yung hindi bolero. Iboto nyo yung sa tingin nyo may kakayanan. Huwag nyong suportahan yung inyong pinagsisihan na sa nakaraang araw. Huwag nyong suportahan yung alam nyo at feel nyo na magsisisi kayo. Hanap tayo ng bagong pangalan, bagong talino, may kakayanan sa mga trabahong ina-apply nila. Kasi yung pagpasok sa politika, ina-applyan nila yan. Tayo mag-a-approve ng mga botante. Huwag niyong basta tanggapin. Suriin nyo yung kanilang pag-a-apply kung karapat-dapat ba silang local executive, congressman, senador. Yan ho ang pinag-usapan sa midterm election. Kung yung mga aplikanting ito mga politiko ito, aplikante ito. Huwag niyong isipin na yan ni sila'y hari. Sila'y nag-a-apply pa lang. Tayo ang magdidesisyon mga botante. Huwag niyong pilitin dahil kaibigan. Huwag niyong pilitin dahil magaling magsalita. Huwag niyong pilitin dahil sumasayaw. Huwag niyong pilitin dahil magaling na aktor. Huwag niyong pilitin dahil magaling sumakay sa iso. Hindi yun ang qualification. Kakayanan, paninindigan, base sa puso nila at damdamin nila. Ganon ang ating pong nire-recommenda sa inyo. Pag hindi nyo ginawa yan at hindi yan ang pinagbasehan nyo, sisi na naman kayo. 6 na taong magsisisi kayo at paulit-ulit na pagsisisi. Stressful yan. Delikado pag lagi nagsisisi. Depression pagka sobrang stress. Ayan, hindi ko kayo tinatakot. Tanong sa mga doktor. Pag sobrang stress, depression. Sakit na, delikado. Kaya bago magkasakit, huwag magkasakit, maging makatotohanan.